Kumusta? Handa ka na bang pasukin ang mundo ng Meta Ads Manager? Kung oo, tamang-tama ang pagpunta mo rito. Na yan kasi, hihiwain natin yung tila komplikadong tool na yan at gagawin nating sobrang simple para sa huli makakagawa ka ng iyong unang campaign ng buo ang loob mo. O ano, tara, simulan na natin. Naranasan mo na bang buksan yung Ads Manager? Tapos parang, wow, anong nangyayari? Yung feeling na parang nalulula ka. Hindi ka nag-iisa. Sa dami ba naman ng numero, mga menu, at mga terminong hindi mo maintindihan, normal lang na makaramdam ng ganyan. Prangkang normal yan. Pero, heto yung game changer. Sa likod ng lahat ng yan, ng lahat ng gulo, may isang napakasimple at lohikal na struktura. At pag naintindihan mo tong blueprint na to, maniwala ka, biglang magiging malinaw ang lahat at yan mismo yung bubuksan natin para sa'yo ngayon. Okay, so una sa lahat, ano nga ba talaga ang Meta Ads Manager? Isipin mo siya bilang iyong control center, yung command station mo. Dito mo gagawin, babantayan at susuriin ang lahat ng ads mo sa buong Meta. Facebook yan, Instagram, Messenger, you name it. Lahat ng power nasa isang lugar lang. At ngayon, heto na. Ito yung pinaka-importanting konsepto. Yung master key para maintindihan ang buong sistema. Ang 3-level campaign structure. Tandaan mo to, bawat isang campaign na gagawin mo mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikado, laging-laging sumusunod sa tatlong antas na to. Campaign, ad set, at ad. Walang exception. Ito ang pundasyon ng lahat. Para mas madali, isipin mo na lang na parang mga kahon yan. Ang campaign, yan yung kinakamalaking kahon. Sa loob nan, pwede kang maglagay ng isa o higit pang mas maliliit na kahon, yun yung ad set. At sa loob ng bawat ad set, andun yung pinakamaliit na kahon, ang ad. Hindi to basta-basta pagka-design ha, ginawa yang ganyan para maging organisado at napakadali ng pag-testing. Umpisahan natin sa pinakamalaking kahon, ang campaign. Dito sa level na to, isa lang yung tanong na kailangan mong sagutin, pero ito yung pinaka-importante sa lahat. Ano ba talaga yung goal mo? Yung pangkalahatang layunin mo? Okay, ngayon, silipin natin yung nasa loob, yung pangalawang kahon, ang ad set. Dito naman yung strategy. Kung yung campaign ay yung yung ad set naman yung sino at tano. Sino yung target audience mo, paano mo hahatiin yung budget mo, saan mo gustong lumabas yung ads mo, lahat ng strategic decisions dito nangyayari. At sa pinakaloob yung huling kahon, ang ad. Ito na yun. Ito na yung mismong nakikita ng mga tao. Yung litrato, yung video, yung caption. Ito yung resulta ng lahat ng pinagplanuhan mo sa campaign at ad set levels. Ito na yung pambato mo. Ayan, ito yung buod ng lahat. Isang simpleng table na naglalaman ng buong blueprint. Campaign, tanong, ano ang goal? Ad set, tanong, sino at paano? Ad, tanong, ano ang makikita nila? Pag tinatak mo yan sa isip mo, promise, hindi ka na maliligaw. Sige, himayin natin yan. Magsimula tayo sa pinakaunang level at alamin natin kung bakit ito talaga ang pinakamahalagang desisyon sa buong proseso. Bakit nga ba? Bakit sobrang critical ng unang step na to? Hindi ba pwedeng pumili na lang ng kahit ano? Well, ang sagot dyan ay isang malaking hindi. Kasi yung objective na pipiliin mo, hindi lang yan simpleng label. Utos yan. Isang direktang utos sa napakatalinong algorithm ng Meta. Pag pinili mo ang sales, lahat ng makina ng Meta hahanapin yung mga taong pinakaposibleng bumili. Pag leads naman, hahanapin niya yung mga taong mahilig mag-fill out ng forms. Sinasabi mo sa system kung anong klaseng tao yung gusto mong ipahanap sa'yo. At ito yung mga pangunahing pagpipilian. Awareness para magpakilala. Traffic para magdala ng tao sa website mo. Engagement para sa likes at comments. Leads para makuha ng contact info. At syempre, sales para sa direktang benta. Kailangan mong pumili base sa kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Okay, may goal ka na. Galing! Ngayon, punta na tayo sa susunod na level, ang ad set. Dito na natin gagawing konkreto yung diskarte natin. Sa loob ng bawat ad set, may 4 kang control knobs na hahawakan. Una, yung audience. Sino ang gusto mong makakita ng ad mo? Pangalawa, placements. Saan maipapakita? Sa Facebook feed ba o sa Instagram stories? Pangatlo, budget. Magkano ang gagastusin mo? At pang-4, schedule. Kailan tatakbo yung ads mo? At pagdating sa budget, may 2 klase. Daily budget, kung saan sinasabi mo sa Meta, uy,
Eto lang ang gastusin mo on average bawat araw. Yung lifetime budget naman, sinasabi mo, eto yung buong pera ko para sa buong campaign na to. Bahala ka na kung paano mo gagastusin. Ang pagpili dito depende sa strategy mo. At ngayon, para sa grand finale, yung huling layer kung saan lahat ng plano mo ay nagkakaroon ng buhay, ang ad mismo. Dito na papasok yung pagiging malikahin mo. Pipili ka ng format, image ba, video o yung parang album na carousel? Susulat ka ng headline na agaw pansin at text na manghihikayat. At syempre, ilalagay mo yung link kung saan mo sila gustong dalin. So, paano natin pagtatagpi-tagpiing lahat ng to? Tingnan natin yung buong daloy, from start to finish. Kung mapapansin mo, yung mismong proseso ng paggawa ng campaign ay eksaktong sumusunod sa blueprint natin. Simple, sunod-sunod at lohikal. Una, pipiliin mo yung layunin mo sa campaign level. Pangalawa, gagawin mo yung diskarte sa ad set level. At panghuli, gagawin mo yung ad mismo sa ad level. O diba, hindi na nakakalito. At heto pa yung pinakamagandang parte. Dahil sa ganitong structure, sobrang dali mag-eksperimento. Gusto mo bang malaman kung aling audience ang mas okay? Gawa ka lang ng 2 ad set na magkaiba yung target. Gusto mo bang malaman kung aling video ang mas effective? Gawa ka lang ng 2 ad sa ilalim ng isang ad set. Ito yung sekreto para gumaling ng gumaling yung resulta mo. At ayan na, yung dating nakakalito at nakakatakot na Meta Ads Manager, isa na lang malinaw na blueprint sa isip mo. Hindi na siya isang maze, isa na siyang mapa. Ang tanong na lang ngayon, ngayong hawak mo na yung mapa, ano ang una mong bubuuin? Nasa kamay mo na ang kapangyarihan. Good luck!